Good morning, good morning, good morning. Bagong gising. Medyo maitim yung eye bag ko. Day off today. Hindi mo na ako nagbi-video ng mga food kasi kahit nagpo-porsige talaga ako na mag-diet. Pero para pag kumakain ako, nag-video ako ng kumakain. Yun na yung pinaka-food ko sa morning. Tas the whole day hindi ako kumakain. So, one day meal lang talaga ako. Tapos ngayon, parang nag-stop na ng pagbaba ng timbang. So, kailangan mas matinding diet. So, kailangan mag-start na ako ulit ng mas mataas na fasting, yung mas mahabang fasting. Kaya ngayon, coffee muna tayo. Update sa sahod ng mga nagtatrabaho sa bahay dito. Yung sahod na natin dito sa Bahrain, sabi nila tataasan na by July. Ang sahod na dito is same na yata ng sahod sa Hong Kong. So, kung nagtatrabaho ka sa Hong Kong, alam ko sila ang nagbabayad ng placement fee nila papunta ng placement fee papunta ng Hong Kong. Tapos kapag na-reject ka, pabalik ka uli pag di ka nagustuhan ng employer mo, balik ka dito sa ang tag dito, babalik ka sa Pilipinas para hanap ka uli ng sponsor mo. So, ganun. Pero dito, sureball na meron kang sponsor. Ang kinaibahan lang naman sa Middle East sa Hong Kong talaga, sure ka na every weekend, meron ka talagang day off. So, sure yun na ibibigay sa'yo yung day off na yon. Dito, hindi mo sure kung susundin nila yung rules, kung magkakaroon ka ng day off. Hindi mo sure yun. Pero, yung sabi yung ibang mga napapanood ko na nagtatrabaho sa Hong Kong, ang sabi nila, yung mga maliit lang daw yung mga linilinisan nila, pero napakahirap din linisin. Dito naman hindi. Parang ang tingin nila pag lininisan ng Pilipina, okay na, wow, malinis na. So, hindi sila masyadong maselan. Pero, yun nga lang dito, yung puyat talaga kasi hanggat maaari gusto nila nakikita kanila nagising hanggang gising sila kasi late sila natutulog. Ang tulog nila dito minsan umaga na. So, lalo na pag weekend, lalabas sila. So, tulog ka rin. Hating gabi na or mga 1, kung anong oras sila matutulog, minsan ganun ka na rin matutulog. Especially kapag ang hawak mo bata. So, ayun, yun yung pinagkaiba nila ngayon. Pero at least, tataas na yung sweldo ng mga tao dito na nagtatrabaho sa bahay kasi worth it dahil napakahirap talaga ng trabaho. And, na-experience ko yun dati, dito. For 10 months na nagtrabaho ako sa loob ng bahay before ako nang dumating dito. Sobrang hirap. Talagang, minsan wala pang food. Ang food, kasi dito sa Bahrain, minsan, ang employer, majority na employer dito is, tatrabaho sila, hindi sila business person dito. So, karamihan ng mga tao dito is nagtatrabaho lang din. So nagba-budget lang din sila ng wala silang mga passive income, wala silang mga extra income, sahod lang. Although malalaki yung sahod nila, pero malalaki rin ang gastusin nila, saka mas malaki ang nila, consume nila sa isang buwan kasi mas maluho sila kaysa sa atin. So ngayon, meron akong iba dito kaibigan, minsan wala silang pagkain. Na-experience ko rin yan, minsan walang pagkain talaga. Talagang, minsan yogurt lang sa gabi, tapos minsan ang ulam sa umaga, isang beses ka lang makakatikim ng ulam. Ako dati, naka-experience ako na walang pagkain din. Ang pagkain lang sa umaga, tapos sa tanghali. Tapos hindi mo pa alam kung ano oras ka makakain sa tanghali kasi kailangan mo muna silang pakainin, kailangan mo muna tapusin yung mo. Tapos kung gutom na gutom ka na, diskarte talaga para makakain ka. Ikaw ang magtatago ng pagkain sa loob ng kwarto mo para bababa ka, busog ka. So, sobrang payat ko talaga. Sobrang ting-ting.
tapos wala ng pagkain sa gabi, hindi na sila magpo-provide ng food sa gabi, ikaw na lang ang bahala kung yung sa sahod mo kukuha ka ng kaunti pambili ng pagkain. So, ganun yung buhay ko dati for 10 months. Pero siguro, pagka talaga blines ka talaga, hindi magugulat ka na lang, hindi mo na-expect na ano, may mangyayari. Tapos yun, dito ako sa labas nagtatrabaho, na-release na ako, tapos unti-unti, gradually, kada 2 taon, nagtataas yung sweldo ko. Tapos by the next year, mas meron na akong mas magandang opportunity. Pero at least, yung pinaka-importante, yung mga nasa loob ng bahay is tataasan na yung sweldo nila. Pero sana yung mga employer na na kasi dito kasi minsan nag-a-announce yung government pero hindi naman sinusunod talaga ng mga dito, mga employer. Bibihira yung sumusunod na employer dito. Kahit sa amin, ang batas na talaga dito is every year pwede na umuwi yung mga staff kung gugustuhin nila, let's say one-way ticket, pero hindi rin nasusunod. Minsan 2 years na tapos na yung 2 years mo, hirap ka pang makauwi. Anyway, at least for sa mga nagtatrabaho sa bahay, good news yan. Taas sweldo. Kasi talagang puyatan. Unlike kami, nagpupuyat man, pero pagka nag-day off talaga kami, may chance kami magpahinga, walang tatawag na amo sa amin. So, yun lang. Yun lang yung update ko. So, ulitin. Next time uli. Bye!